Hindi ka namin kadugo sa pamilyang Lin. Hindi ka namin tunay na anak. Kinuha ka lang namin para sa pakikipag-alyansa sa pamilyang Lu. At ikaw, ampun ka lang mula sa ampunan. Ngayong ang tunay na anak ng pamilyang Lin na si Lin Shuyao ay nakabalik na. Pwede ka nang makipagdiborsyo kay Lu Chen at umalis na sa pamilyang Lin. O may 10 milyong dolyar sa card na ito bilang kabayaran sa 3 taon mong pagpapakasal para sa pamilya. Noong ibinibigay ko ang lahat para makatakas sa pamilyang kinalakihan ko, pero hindi ko magawa ang mga magulang ko. Ay, mali pala, sina tito at tita. Sasabihin lang pala nila sa akin na pwede na akong umalis dala ang pera. Pero, mahal na mahal ko po si Lu Chen. Katawa-tawa, ang pamilyang Lu, ang pinakamayamang pamilya sa lungsod. Lahat ng mararangal na babae sa bansa, sino ba ang hindi gustong mapakasalan sila? Nung araw, kung hindi lang iniligtas ng lolo ni Shuyao, ang matandang Master Lu, ang pagkakataong ito sa kasal ay hindi mapupunta sa aming mga pamilyang Lin. Sayang nga lang, kakapanganak pa lang ni Shuyao ay kinuha na siya ng mga kaaway. Kaya pumunta kami sa ampunan para ampunin ang isang batang ligaw na gaya mo. Isang hamak na babaeng walang mapuntahan kung magtatangka kang agawin ang posisyon ni Shuyao bilang Mrs. GNN. Gagawin ko ang lahat para turuan ka ng leksyon. Ano? Ang ibig kong sabihin po. Dahil tapat ang pagmamahal ko kay Lu Chen, kailangang dagdagan ang pera. Pagkalipas ng isang buwan, makipagdiborsyo ka kay Lu Chen. Kapag nagdiborsyo na kayo, at hindi mo ginalit ang pamilyang Lu, dadagdagan ko pa ng 10 milyong dolyar. Bakit hindi pa ibigay ngayon? Basta tama ang bayad, pwede kong dalhin dito ang opisina ng gobyerno para makipagdiborsyo sa kanya agad-agad. Kakarating lang ni Shuyao, plano kong gamitin ang isang buwan para turuan siya ng tamang asal. Para hindi siya maging katulad mong walang silbi, 3 taon ng kasal, hindi mo pa rin makuha ang atensyon ng pamilyang Lu. Sige, makikipagdiborsyo ako sa tamang oras. Neng, kung ako sa'yo, huwag ka nang maging tunay na tagapagmana, kumuha na lang tayo ng pera, at sabay tayong tumakas. Shuyao. Shuyao. Ate, alam ko, nasa pagbabalik ko, naagaw ko ang posisyon mo bilang Mrs. GNE. Galit ka sa akin, pero hindi mo naman ako kailangang itulak. Ang pamilyang Lin at pamilyang Lu ay parehong hindi magandang lugar. Mahirap talagang payuhan ang mga taong gusto ng mapahamak. Shuyao, okay ka lang ba? Mga tao, halik kayo rito. Parusahan nyo ng husto ang walang hiyang ito. Ako pa rin ang Mrs. Geneng, ng pamilyang Lu ngayon. Kung uuwi akong may mga sugat, tiyak na ang pamilyang Lu ay sisingilin kayo. Ikaw. Umalis ka na. Sa loob ng 23 taon, ngayon lang ako naging ganito kasaya. Bata pa lang ay sinanay na ako ng pamilyang Lin para maging isang sunod-sunurang manika. Ito ang paboritong kanta ng batang Master Lu, kailangang matutunan mo itong tugtugin ngayon. Matapos makasal kay Lu Chen, ginawa ko ng buong husay ang mga tungkulin bilang Mrs. Gengang. Pero sa akin, bukod sa 3 beses sa isang linggong obligasyon namin bilang mag-asawa, ay wala na kaming usap-usap. Akala ko mahal ako ng mga magulang ko, pero itinuring lang pala nila akong kasangkapan para sa pera. Akala ko magkakaroon ako ng asawang magmamahal sa akin, pero sa paningin niya, isa lamang akong dekorasyon. Pero ayos lang, magiging malaya na rin ako sa wakas. Pagkalipas ng isang buwan, maging marangal na babae man ng lungsod o ang pagiging Mrs. Geng ng pamilyang Lu. Lahat ng mga etiking nakakulong sa akin, hayaan na silang lahat.
Magandang araw po, Mrs. Geng Geng. Mrs. Gianeng. Mrs. Gianeng. Babalik na po ang amo natin galing sa trabaho. Kakakalipad lang ng private plane galing Port City. Darating siya sa loob ng 3 oras. Ngayon po ay ang tamang oras para magluto ng paborito niyang sabaw. Aktong-akto po ang dating niya. Gutom na ako. Pakisabihan ang kusina na ipaghanda na ako ng hapunan. Ano po? Kung ganoon, pasasabihan ko muna ang kusina na ipaghanda kayo ng isang mangkok ng almond soup para malamanan muna ang tiyan nyo at hintayin nyo po si G na makabalik para sabay na kayong maghapunan. May karne ba? Gusto kong kumain ng karne. Madam, hindi ba't para mapanatili ang iyong ganda? Ay hindi kayo kumakain ng karne sa gabi? Magdidiborsyo na rin naman kami. Bakit ko kailangang maghintay sa kanya at hayaang magutom ang sarili ko? Kailangan pa bang mag-aksaya ng 3 oras para ipagluto siya ng sabaw? Masyadong layaw. Anong pinagsasabi niyo, madam? Diborsyo? Hindi ba si G ang mundo niyo? Huwag na maraming daldal, gawin mo na. Opo. Yayawang, G, nakabalik na po kayo. Nakahanda na po ang hapunan. nasaan ang madam? Madam, lasing po siya. Uminom siya? Opo. Pagkabalik ng madam galing sa kanila, parang nagbago ang pagkatao niya. Kumain siya ng 3 lobster, 2 steak, at 1 king crab. Pati na ang wine cellar nyo ay sa pilitan niyang binuksan. Linwo? Gaano ba karami ang ininom mo? Lahat sila ay inaapi ako. Pati ba ikaw? Aapiin ako? Sinong umaapi sa'yo? Ginoo. Masyadong gwapo ang hitsura mo. Tayo na? Tatawag ako ng doktor para mahimasmasan ka. Hay naku. Magdi-divorce na nga. Bakit nakatabi pa rin siya sa kaniya? Isa talaga siyang magandang dalaga. Itong katawan, itong ganda. Tutal mag-asawa pa naman sila ngayon, hindi naman lugi kung magtatabi sila. Pero ako ba talaga ang gumawa nito? Mula sa pananaw ng pakikipagkapwa-tao, dapat ba akong humingi ng tawad? Ano? Bumaba ka na at kumain. Kakain ng breakfast? Kanino ka ba nagpapakitang gilas sa pagiging snob mo? Hindi kailanman hinayaan ni Madam na maghintay si Sir. Sir, may pupuntahan pa kayong meeting para sa Shanghai International mamayang umaga. Baka po gusto niyo nang maunang kumain? Bakit parang iba siya kaysa sa dati? Napakahinhin at disente ni Madam palagi, kailan pa siya nagsuot ng ganyang klase ng damit? Morning. Mas okay kayang bumili ng mansion sa tapat ng dagat
O sa kabundukan na lang kaya, ako magpapatayo ng treehouse? Dati kapag kumakain, itong si Madam, laging abalang-abala. Napagsilbihan si Sir. Ano kayang nangyari sa kaniya ngayon? Hindi kaya sobrang mahalumigmig kung malapit sa dagat? Araw-araw kaming magsi-seafood, masasanay kaya ako roon. Wala kayang mga mababangis na hayop sa bundok? Salamat. Bakit ka uminom kagabi? Sino ang nang-api sa'yo? Sinong umaway sa'yo? Kakarating lang ni Shuyaw at plano kong gamitin ang isang buwang ito upang maturuan siya ng tamang asal. Baka magaya siya sa iyo na walang silbi. 3 taon na kayong kasal, pero hindi mo pa rin makuha ang pagmamahal ni Pamilyang Lu. Kung sasabihin ko bang dahil gusto kong makalaya sa pamilyang kinalakihan at sa kulungan ng kasal na ito, hindi ba iyon magiging akma sa paraan ng pakikitungo sa ibang tao? Sino naman ang maglalakas loob na awayin ako? Sinabi kasi ng isang estetik yan sa akin na ugaliing uminom ng kaunting alak bago matulog dahil maganda iyon sa balat. Uutusin ko ang mga tauhan ko na ipaghanda ka ng mga alak para sa mga babae na mababalang ang alkohol. Huwag kang masyadong uminom dahil hindi iyan maganda sa katawan. Siya ka. Ngayong gabi ay dalo ako sa isang seremonya, kaya hindi na ako babalik para maghapunan. Sige, naintindihan ko. Sandali lang. Bakit parang may nararamdaman akong hindi siya masaya? Ang nainom ko bang alak kagabi ay sobrang mahal? Hindi naman mahal. Mahigit $1,000,000 lang naman. Hindi mo naman iyon ibabawas sa akin, di ba? Ibabawas ko iyon sa allowance mo. Kuripot. Napakakuripot talaga. Ang card na ito ay ibinigay niya sa akin pagkatapos naming makasal at hindi ko pa ito kailanman nagagamit. Sa nakalipas na 3 taon, isa naman akong matino at disenteng. Gina, Lou, bakit hindi ko ito gagamitin? Tara ate, gastusin natin ito. Palaging hinahatid ni Ganeng. Si G, sa sasakyan, pero ano na ang nangyari ngayon? Mag-imbestiga ka? Matapos makauwi ni Lin Wu kagabi? Kung ano ba talaga ang nangyari kay Pamilyang Lin? Opo. Sa wakas, makakaranas na rin ako ng buhay na hindi na pinapakialaman ng mga magulang at hindi na pinapansin ng asawa ang ligaya nito. Opo, Ang sikat na bituin na si Tang Xueman ay personal na pumunta sa aming shop para magsukat ng bestida. Nakaka-excite talaga. Bibi, Tang, siguradong ikaw ang pinakakumikinang nabituin ngayong gabi dahil napakaganda mo. ang ice cream ko. Ang bestida ko. Naku, Miss Xueman, hiniram lang itong branded gown. Anong gagawin natin? Ay naku, hindi pwedeng labhan ang tela na ito. Hoy, bulag ka ba? Tumingin ka naman sa nilalakaran mo. Mukha ka namang mangmang at pulubi. Malinaw na kayo ang humaharang sa daan. Kayo na nga ang bumangga sa akin. At kayo pa ang may ganang magbaliktad ng sitwasyon? Leng, siguro kita. At sinasadya mo lang kunin ang atensyon ko? Sobrang inis ko sa inyong mga hambog na maliliit na fan. Ngayon at sira na ang suot ko. At kung maapektuhan man ang awards night ko, alam mo ba ang kahahantungan mo? Ate, hindi po. Saan nyo ba nakukuha ang bilib nyo sa sarili? Hindi naman ako nanonood ng mga lokal na drama, okay? Pero tungkol sa gown na iyan, at ang tungkol sa awards night mo, mayroon ako sa bahay na katulad niyan. Magkasing sukat lang naman tayo, siguro ay kasya sa iyo. Kukunin ko lang saglit, maghintay lang kayo. Sandali, pagkatapos mong sirain ang mamahaling gown, tatakasan mo lang? Tama, tatakas ka na nga lang. Ang pangit pa ng rason mo. Tingnan mo nang mabuti. Ito ay bagong gawa ng Lu Group. Ang brand namin, baka naman iyong sa iyo, ay galing lang sa online shop na may libreng deliver. Hindi naman yata ganoon kamahal. Wait lang, nahihibang ka na ba? Sinasayang ko lang ang awa ko sa tulad mo. Bahala na nga kayo. Hoy, Ano bang ginagawa mo? Hoy,
Hanggat hindi ka lumuluhod at humihingi ng tawad kay Beptang, hindi ka makaaalis. Lin Wu. Ang oras ng ating beblatang ay masyadong mahalaga, kaya luhod, bilis. Namarahan lang ang damit. Masosolusyonan ba yan ng pagluhod? Ang Tang Shueman na ito, hindi ba ito gaya ng mga nasa maikling drama? Bakit ganoon manamit si Mrs.? Para siyang estudyante sa kolehiyo. Pero kahit malayo siya, sa isang tingin pa lang ay nakita na agad ni Sir si Mrs. Mukhang ang pakikitungo ni Sir kay Mrs. ay hindi naman gaya ng balibalitang malamig ang turingan nila. Patay na, napahiya ko siya. Ang 3 taon kong pagpapanggap bilang mabuting asawa, nasira na ang imahe ko. Hoy, bakit ka ba umiiwas? Magandang araw po, President Lu. President Lu, nandito ba kayo para panoorin ako habang nagsusukat? Nabalitaan ko na kayo po. Ang mag-aabot ng parangal sa akin mamayang gabi. Sobrang tuwa ko talaga. Anong nangyari? Ang yabang na maliit na tagahangang ito, nadikitan ng ice cream ang damit ng ating bapatang at ang gagamitin niyang itsura para sa seremonya mamaya, nasira niya lahat. Oo nga, sabi pa niya na meron siyang kaparehong damit. Galing ito sa kumpanya niyo na high-end brand. Paano siya magkakaroon nito? Sa tingin ko po, gumagawa lang siya ng dahilan para mapalapit sa ating bebe. Tang, ang mga ganitong mayayabang na tagahanga, dapat ay lumuhod at humingi ng paumanhin. Totoo namang mayroon siyang kaparehong damit? Pero sa laylayan niyon, ay nakaburda ang pangalan niya? Mukhang hindi iyon pwedeng ibigay bilang pambayad. Kailan ka pa naging tagahanga ni Tang Shueman? Mrs. Lu? President Lu, siya po bang asawa niyo? Pero narinig ko po mula sa mga tao nignang, Lu, nasignang. Lu ay isang sikat na heredera na napakayaman at elegante. Kaya bakit siya kakain ng ganitong basura? Iyan ay isang milk skin pistachio ice cream at hindi iyan basurang pagkain. Kaya pala siya si Geneng. Lu, mapalad akong makita siya ngayon. Tunay ngang napakabata at napakaganda niya. Bagay na bagay siya sa ating President Lu. Balita ko ang Jeng. Lu na iyan ay anak ng pamilyang Lin. Tunay na mahusay magpalaki ng anak si Ginoong Lin. Kapag ngumiti na si Luchan, siguradong may malalagot. Sa mismong mall ko pa talaga. Nagawa mong apihin ang asawa ko. Kasalanan po namin, Geengneng. Lu, patawarin niyo po kami. President Lu, natatakot lang silang maapektuhan ang performance ko sa awards night. Alang-alang na lang sa akin, huwag mo na silang pagalitan. Matagal ko nang nabalitaang ang kasal niyo ay isang kasunduan lang at wala kayong nararamdaman sa isa't isa. Sikat akong bituin. Maraming lalaki ang nahuhumaling sa ganda ko. Hindi ako naniniwalang hindi ko makukuha si Luchan. Dahil natatakot ka palang maapektuhan ng awards night, huwag ka na lang pumunta doon. President Lu, pero ako na po ang nakatakdang manalo bilang Best Actress at ako ang brand ambassador ng Lu Group. Kayo po. Kanselahin ang kontrata. Kayo rin. Sibak na kayo. Wala na ang award, wala na rin ang mga endorsements. Kapag nawala ang pagkakataon sa Lu Group, wala na akong magiging halaga sa mga mata ng kumpanya. Alam ko na. Hello? Hanapan mo ako ng ilang paparazzi. Yari na. Yari na. Siguradong ikinahihiyanan niya ako. Kapag nag-divorce na kami, mababawasan kaya ang makukuha kong pera dahil dito? Halika rito. Anong nangyari nitong mga nakaraan? Ha? Napapansin kong tila hindi maganda ang kalagayan mo ngayon. Bilang iyong asawa, tungkulin ko na alagaan ang nararamdaman mo. Kung may kailangan ka man na ipagawa sa akin, pwede mo itong sabihin sa akin kahit kailan. Misis kita. Kaya kong resolbahin ang lahat ng problema mo, pati na ang tungkol sa pamilyang Lin. Bigla lang, gusto ko sanang humilig. Sa balikat niya at umiyak ng husto. Ito na ba ang tinatawag nilang pagmamahal mula sa mas nakatatandang lalaki? May 5 minuto ka para sabihin ang mga iniisip mo. Ako ang misis ng pinaka-impluensyadong pamilya sa Beijing. Anong ikakaproblema ko? Nako,
itutuloy mo na ang ginagawa mo. Sige. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ang personal number ko. Ihatid na si Mrs. sa bahay. Tungkol sa isyu ng pamilyang Lin, ano na ang nalaman mo? Wala pa po. Pagka-uwi ni Mrs., kinausap niya lang sina Ginang Lin at Ginoong Lin. Sandali at umalis na agad, kaya mahirap pang kumuha ng impormasyon. Kahit pa doon siya galing sa pamilyang Lin, napakahigpit ni na Ginang Lin at Ginoong Lin sa kanya po. Noong dalaga pa si Mrs., madalas siyang pinapaluho sa altar, pinapasulat ng rules ng pamilya, at minsan pa ay pinapahirapan siya ng pisikal. Ang buong katawan niya ay puno noon ng mga pasa. Ano? Bakit hindi mo ito sinabi agad sa akin? Noong panahon po ng kasunduan sa kasal, natatandaan kong dinala ko sa inyo ang record, pero hindi niyo po ito binasa. Sinabi niyong busy kayo. At ang mahalaga ay magkasundo ang pamilya, basta anak lang ng pamilyang Lin ang makakasama niyo. Iimbestigahan mo itong mabuti agad. Siya nga pala, igawa mo ako ng appointment kay Lin Tiangxiang. Masusunod po. President Lu, sandali lang. Ito ay tungkol kay Ginang Lu. Anong tungkol sa asawa ko? Pinag-isipan ko itong mabuti. Hindi ko dapat binastos si Ginang Lu. Gusto ko sanang makahanap ng pagkakataon na makita siyang muli para humingi ng paumanhin. Wag na. Tang ex-weman. Pasensya na, President Lu. Nawalan lang ako ng balanse. Pasensya na po. Kapag naniwala na ang lahat na tayo na talaga pagkalipas ng mahabang panahon, mamahalin mo rin ako. Ito, pati ito. Kapag nag-divorce na tayo, isasama ko lahat ng ito. Gawa ito ng sikat na Italianong designer. Sayang naman kung hindi ko dadalhin. Dadalhin ko na rin pati ikaw. Ano nang gagawin natin? Mahal na mahal ng may bahay ang asawa niya. Siguradong masasaktan siya kapag nakita niya ito. Anong pinag-uusapan niyo? Bumalik na kayo sa trabaho. Yayawang, anong nangyayari dito? Wala po iyon, ma'am. Magpahinga muna po kayo. Maluluto na ang pagkain. Siguradong may nangyayari. Wow, kaya pala kakansilahin ng Lu Group ngayon lang ang endorsement ng idol ko para lang makaiwas sa gulo. Maging ang awarding ceremony ngayong gabi. Tinanggihan din ni Tang Xueman. Mukhang magre-retiro na siya sa publiko para maging isang full-time na asawa. Hello? Bumalik ka rito ngayon din. Maligayang pagdating po, President Lu, at maraming salamat sa pagpunta sa seremonya. Halika po, dito po tayo. Sige. President Lu, President Lu, magsalita po kayo kahit kaunti. magsalita po kayo kahit sandali lang po. Sige, President Lu, may problema po. anong nangyari? Pinatawag po si Madam pabalik ng pamilyang Lin. Punta tayo sa pamilyang Lin. Sa pagkakataong ito, tawagin po natin ang Lu Group na si President Lu. Huminahon po tayong lahat. Babalik din po agad si President Lu. Oh, sino to? Hindi ba si Madam Lu ito? Papa, Wala kang silbing bata. Kahit lalaki ay hindi mo kayang bantayan. Umaasa pa naman akong ihahanda mo ang daan para kay Shuyao. Pero ikaw, Hemp, pinagtatawanan na tayo ng lahat dito sa pamilyang Lin dahil sa iyo ang basurang tulad mo. Sa loob ng pamilyang Lin, ang mga walang silbi ay dapat lang parusahan. Sige. Lin Tiangxiang. Sasabihin ko sa iyo, si Shuyao lang ang nararapat na maging tunay na asawa ng pamilyang Lu. Ikaw ay isa lamang pansamantala bago siya bumalik. Pinadala lang kita sa pamilyang Lu para sa gawaing iyon, isang pampalit lang. Turuan niyo siya ng leksyon. Ano ang sinabi mo?
Anong sinabi mo? Ayos ka lang ba? Paano naman po siya mapapahamak? Ayos lang po siya. Di ba anak? Ginoong Lin, kinakausap ko ang asawa ko. Ano ba ang kasalanan niya? Para magalit ka ng gusto at saktan mo pa siya ng latigo? Ano po? Nabalitaan ko po kasi na hindi siya pabor sa inyo. Haha, at palagi kayong pinagagalit. Kaya ginagawa ko lang po ito para turuan siya ng leksyon. Hindi pabor sa akin? Ha? Tinawagan ba kita para sabihin yan? O nagtago ka ba? Sa ilalim ng lamesa ng pamilyang Lu para makinig? Hindi po sa ganoon. Mukhang nagkamali lang po ako ng dinig. At isa pa, noong pumasok ako kanina, may narinig akong sinabi mo tungkol sa pagiging kapalit lang niya. Anong ibig mong sabihin? Ano kasi? Si Shuyao sa kalagayang ito ay parang hindi pa karapat-dapat pumasok sa pamilya-pamilyang Lu. Hindi pa panahon para ipakilala si Shuyao kay Lu Chen. Maling dinig lang po siguro yan. Bilang kanyang ama, paano ko naman sasabihin yun sa sarili kong anak? Ibig mo bang sabihin? Ay bingi ako? Ay hindi po. Hindi po yan ang ibig kong sabihin. Ikaw. Maling dinig mo nga lang siguro yon. Iuuwi na kita. Kunin mo ang bag ng misis. Opo. Papa, siya ba si Lucien? Ang taong ipakakasal sa akin? Tama ka. Siya nga si Lu Chen. Ikaw ang tunay kong anak. Kaya huwag mo akong bibiguin. Siya nga pala. Pumunta ka na doon at iyong mga kanta ay praktisin mo pa ng ilang beses. Pero, namamagana po ang mga kamay ko. Pwede po bang? Ha? Magpa-practice na po ako. Magpa-practice na po ako agad. Lin Wu, sa nakalipas na 20 taon, ganito rin ba ang buhay na naranasan mo? Pwede mo ba akong ibaba at hahayaan akong maglakad mag-isa? Hindi pwede. Siya na nga itong nagtaksil, siya pa itong may ganang magalit. Kung hihingi ako ng diborsyo ngayon, siguro mas malaking pera ang makukuha ko. Tara, may pupuntahan tayong lugar. President Lu, patawarin niyo po ako, President Lu. Magsalita ka. Magsasalita na po ako. Ganeng. Lu, ipinakuha ko lang sa paparazzi ang mga litratong iyon. Wala talaga kaming ugnayan ni President Lu. Kasi kinuha sa akin ang parangal, kaya gumawa lang ako ng sarili kong eksena. Huwag na po kayong magalit. Patawarin niyo na po ako. Hindi naman ako galit. Bilang isang maayos na asawa, sa pagkakataon bang ito ay dapat akong magalit ng konti? Hindi naman sa hindi ako galit. Pero kasi akong klase ng tao, marunong umunawa sa sitwasyon. Baka mamaya ay makunan kami ng litrato ng mga paparazzi. At kung maglalabas ako ng galit, baka isipin nila na kaming mag-asawa ay hindi na nagmamahalan, di ba? Kung mangyayari yon, paano na lang ang stock price ng Lu Group? Napakalawak naman ng iniisip mo. Dahil dyan, kailangan kong gawin ito para sa lahat ng tao sa Lu Group at magpasalamat sa iyo. Sir, ano po ang gagawin natin kay Tang Xueman? Paalisin siya sa industriya ng showbiz. Mula ngayon, huwag na huwag ko na siyang makikita sa kahit anong media. Masusunod po. Huwag po, President Lu. Wala talaga kaming koneksyon ni Tang Xueman. Sana sinabi mo na agad sa akin ang lahat ng pinagdadaanan mo sa pamilyang Lin ng mas maaga. Sa totoo lang, kung tiningnan mo lang ako ng maigi, malamang alam mo na kung anong uri ng buhay ang nararanasan ko sa loob ng pamilyang Lin. Ngayong ipinagtanggol mo ako sa pamilyang Lin. Kailangan ko bang magpasalamat sa iyo? Pero alam mo ba, ang lahat ng paghihirap na naranasan ko sa buhay ay dahil sa iyo. Kung hindi dahil sa kakatuwang kasunduan ng kasal na iyon, baka lumaki ako ng masaya, doon sa ampunan,
o baka ampunin ako ng isang simpleng mag-asawa. Hindi sana ako napunta sa pamilyang Lin, sa kulungang ito, para lang maging isang kakatuwang kasangkapan para sa alyansa ng pamilya. Dati kapag may sinasabi ako sa kanya, puro tango lang ang tugon niya at hindi sumasagot ng pabalik. Habang wala ako nung business trip, anong nangyari sa kanya? Hindi ko gaanong maintindihan ang sinasabi mo. Pero ang pang-aaping dinanas mo ngayon ay kasalanan ko nga. Binili ko ito noong nasa business trip ako. Bagay ito sa iyo? Para saan naman ito? Regalo bilang paghingi ng tawad? Ito ay, Isuot iyan ng reyna ng Britanya. sige, kukunin ko ito, salamat. Dahil kay Lucien, napakarami kong dinanas na hirap, dapat lang na ibigay niya ang kwintas na ito. Kahit na isang buwan na lang at magdidiborsyo na kami, dapat ko pa ring tanggapin ang regalo, hindi dapat tinatanggihan ang swerte. Hello? Ma. Isama mo si Linwoo, pumunta kayo rito sa bahay. Opo. Punta tayo sa bahay ni Mama. Mama, uminom po muna kayo ng tsaa. Ang balita sa internet? Ano bang nangyayari doon? Lucien, may iba ka ba? Ma, nagkakamali po kayo ng akala. Ikinasal ka na kay Linwoo? Yung mga babaeng walang delikadesa sa labas, wag na huwag mo silang lalapitan. Ang pamilya nating pamilyang Lu, mula pa sa aming mga ninuno ay matitinong tao at walang kasaysayan ng pagtataksil sa asawa. At ikaw naman, huwag kang maghapon na nag-aayos lang ng bulaklak at nagtitimpla ng tsaa, napakabata mo pa para maging mukhang walang buhay. Sa loob ng 3 buwan, kapag wala pa rin kayong balita na magkakaroon ng bata, huwag na kayong babalik sa akin. Ma, hindi po ako nagmamadali na magkaanak. Wala ring saysay kahit kulitin niyo ako. 30 taong gulang ka na at hindi ka pa nagmamadali? Sige po. Sa loob ng 3 buwan, nakailinsuyaw na ang pressure. Nakakapagtaka? Noon, tuwing pinapagalitan ko siya, mabilis siyang humihingi ng tawad, mukhang sunod-sunuran. Ano kayang nangyari sa kanya ngayon? Tungkol naman sa pagbubuntis, pag-usapan na lang natin muli. Aakyat muna ako para tumawag. Uy! Parang tuod naman iyon. Dahil sa pagsasama natin, tanda ko na ng 10 taon. Titiisin ko muna, kayong mag-ina ng 1 buwan. Hindi ba ito yung babaeng hindi makabuo ng bata? Nasaan ang biyenan mo at si Lucien? Ang tiya na ito, mula noong pinasok ko ang pamilya ni Pamilyang Lu, ay hindi tumitigil sa pagpapahirap sa akin. Hindi ako pwedeng bumangga sa kanila, pero hindi ba kita kayang ayusin? Nagtataksil na si Lucien. May gana ka pang kumain ng cake dito. O tiya, ang asawa mo ay may kinalolokohang 3 kabit at 9 na anak sa labas. Sa laki ng katawan mo, halatang marami ka ring nakakain. Gusto mo ba ng isang kagat? Ikaw. Anong ikaw? Kakakalat pa lang sa social media ng balitang nagtataksil ang asawa ko at pumunta ka na agad dito para manggulo. Hindi ba pwedeng dumaan ng isang araw na hindi ka gumagawa ng gulo? Ang gulo mo. Nakakainis. May gana ka pang magsalita ng ganyan sa akin? Sumusobra ka na. Bilang nakatatanda sa iyo, kailangan kitang turuan ng leksyon at parusahan ngayon. Ikaw na bastos na babae ka. At may balak ka pang manakit? Aray! Linwoo, nagawa mo akong saktan. Dahil nararapat lang iyan sa iyo. Bakit? May problema ba? Babalaan kita. Kung hahawakan mo pa ako muli, sisiguraduhin kong mauubos mo ang pera mo sa mga gastusin sa ospital. Mas gusto ko pa talagang maging matapang kaysa maging mabait. Tapos na, anong gagawin ko? Posible kayang magsumbong siya kay Pamilyang Lin ngayong gabi? Sister-in-law, tignan mo ang iyong menugang babae. Nagmamarunong na siya at nagawa pa niya akong saktan. Ikaw, ngayong araw, turuan mo siya ng leksyon. Tignan mo, bakit mo pinapatulan ng mas bata sa iyo? Gabi na, umuwi ka na kaya para kumain? Hindi na kita ihahatid. Ihatid na ang bisita sa labas. Gang, Lu, dito po tayo. Ano?
Paalam, Tia. Menugang babae. Hindi ko inasahang ganito ka pala kagaling. Akala ko dati ay isa ka lang tuod. Tama ang ginawa mo, matagal na rin akong naiinis sa kanya. Pwede mo ba akong tulungan? Ano po iyon? Sa auction sa susunod na linggo, andoon din ang kaaway kong si Mrs. Lee. Sa tuwing nag-aaway kami, lagi akong talo. Isasama kita roon, at ikaw ang magtatanggol sa akin. Ano sa tingin mo? Parang hindi po ata maganda iyon. Kahit ano pang magustuhan mo sa auction, pumili ka lang, at ako ang magbabayad. Sige po, biyanan. Mama ang itawag mo sa akin? Okay po, Mama. Okay? Kailangan ko pa talagang magkapera ng marami dahil hindi pa sapat ito para sa komportableng pagtanda. Hoy, ikaw, hindi ka ba sa kwarto matutulog? Dito na ako matutulog. Ha? Ayaw mo bang matulog? Matulog? Sige, matulog na. Kung matulog ay matulog, legal naman tayo eh. Hi. 3 beses na ngayong linggo. Sa sobrang diretso kong pagtanggi, parang nakalimutan ko yata maging sensitibo sa damdamin ng iba. Ang ibig kong sabihin, masyadong pagod ako ngayong araw. Hindi kita tinatanggihan. Papatayin ko na ang ilaw. Ha? Ha 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 ha. O baka iniisip mong, Hindi ko iniisip. Yon, ako. Wala akong anumang iniisip. sige na, matulog ka na. Good night. Good night. Sinasadya ba niya yon? Kahit kailan, hindi ko na itanong sa kanya kung saan nakuha ang mga sugat na yan. Ang dami pala niyang pinagdaan ng hirap. Bakit si Lin Tiangxiang ganito sa kanya? Alam mo ba, ang lahat ng hirap na naranasan ko sa buong buhay ko ay dahil sa iyo. Dahil sa akin? G. Ito ang lahat ng impormasyon tungkol sa fiancé ninyo na si Miss Lin Wu. Gusto niyo po bang tignan? Wag na. Kahit kailan ay hindi ko nagustuhan ang paraan ni Lin Tiangxiang kung ang anak niyang babae ay magiging mabait at susunod. Ibibigay ko ang nararapat na respeto bilang isang jeengeng. Lu. Liban doon, huwag na siyang mangarap pa ng iba. Tungkol naman sa pagkilala sa kanya, wala akong interes. Opo, sir. Sa loob ng 1 taon ay 2 beses siya na-ospital at naranasan pang masaktan ng husto ni Lin Tiangxiang. Dahil sa pagtugtog ng piano, ang mga daliri niya ay puno na ng sugat. Shen An. President Lu. Mula ngayon, kapag ang mga tao ni Pamilyang Lin ay kumontak sa misis, dapat ay ipaalam mo agad sa akin. Huwag mong hahayaan ang misis ko na mag-isa at makipagkita ng palihim kay Lin Tiangxiang at saka, imbestigahan mo si Lin Tiangxiang at ang ugnayan niya kay Lin Wu. Ugnayan po? Hindi mo ba napapansin na si Lin Wu ay mukhang hindi tauhan ni Pamilyang Lin? Opo.
Yayawang. Mrs., gising na po pala kayo? Bakit hindi mo po ako ginising? Napakatahal ko palang nakatulog. Hapon na pala. Sabi po ni Sir, hayaan muna kayong magpahinga ng mabuti, kaya hindi ko na po kayo ginising. Ngayon ko lang po kasi kayo nakitang mahimbing ang tulog. Mukhang kapag nasa tabi niyo si Sir, nagiging maayos talaga ang tulog niyo. Ay siya nga pala po, sabi ni Sir, mamayang gabi ay isasama niya kayo sa isang gathering, kasama ang mga kaibigan niya, tutulungan ko na po kayong magpalit ng damit. Gathering kasama ang mga kaibigan niya. Opo. Sa pribadong buhay niya, madalang lang akong sumama. Bakit kaya ngayon lang ito nangyari? Sige. Sir, ang alak niyo po? Young Master Lu, bakit parang sa pagkakataong ito ay isinama mo pa ang asawa mo? Baka kasi mainip siya sa bahay. Wow, hindi ko aakalain. Ang dream guy ng mahigit 1 bilyong babae, ganito pala kaasikaso sa kanyang asawa. Pero si Mrs. Lu ay parang hindi masyadong natutuwa rito ah. Hindi mo ba nagugustuhan ang pumunta rito? Pag-isipan mo nga, si Mrs. Lu ay ang top socialite ng capital city. Kadalasan ay mahilig sa mga bag, alahas, at kung ano-ano pa. Paano mo aasahan na magugustuhan niya ang maglaro ng billiards? Mahusay ang pagkakatama, Huizen. Ayos ang tira mo ah. Mrs. Lu, gusto mo bang sumubok? Ang galing, Huizen. Genge, Lu, gusto mo bang subukan? Ako po? Wag na lang po. Kayo na lang ang maglaro. Itong si Li Huizhen. Porket kababata siya ni Lu Chen. Sa nakalipas na 3 taon, hindi niya pinalalagpas ang pagkakataon na parinig-rinigan ako para manatiling disente. Nagtiis lang ako sa kanya. 1 buwan na lang at divorce na kami, kaya wala nang rason para magkaroon pa ng hindi pagkakaunawaan. Pasensya na. Nakalimutan kong hindi ka pala marunong. Ano naman ang masama doon? Hindi lang naman ako marunong mag-billiards. Hindi naman iyon kailangan para mabuhay. Pero paborito iyon ni Kuya Lu Chen. 3 taon ka ng asawa niya, pero hindi mo pa rin alam? Kaya naman pala napakalamig niya sa iyo. Miss Lee, mukhang masyado kang tutok sa pagsasama naming mag-asawa. Hay nako, ang payo ko sa iyo, gamitin mo na lang ang oras mo para sa sarili mo. 6 na taon na sa kolehiyo, hindi ka pa rin nakakagraduate? Hemp. Alam ba ito ng mga magulang mo, hindi ba sila nagagalit? Baka maging malungkot lang sila sa ginagawa mo. Ikaw, Hoy. Ano bang problema? huwag kang umalis. Maglaro tayo ng isang laban. Wala talaga akong interes dyan. Wala bang interes? O baka takot ka lang mapahiya? Kung natatakot kang mapahiya, pwede kang magmakaawa sa akin? Baka pagbigyan kita. Ikaw. Tuturuan kita. Wag na. Kuya Lu Chen, huwag mo na po sayangin ang oras mo sa kaniya. Alam ng lahat dito sa Beijing na napaka-boring niyang tao, paano naman niya iyan matututunan? Li Huizen, kapag nambastos ka pang muli sa asawa ko, mapaparusahan kita. Kuya Lu Chen, hindi lang ito patas para sa iyo. Ang babaeng boring na gaya niya, hindi kanya deserve. Masyado ka ng abusado. Sige, tatanggapin ko ang hamon mo. Sabihin mo, ano ang pusta mo? Anong gusto mong maging pusta? Kahit ano, payag ako? Sabi mo iyan ha? Oo. Ay, nabalitaan ko na si Pamilya Lee sa may Equat ay nakakuha ng isang maliit na isla. Napakaganda raw ng paligid doon. Hehe, kung ako ang mananalo, paano kung ibigay mo sa akin ang islang iyon? Sige ba, pero paano kung ikaw naman ang matalo? Hindi ako matatalo. Linwu, saan mo naman nakuha iyang lakas ng loob mo? Gang. Lu, baka hindi mo alam, pero hilig na ni Huizen ang billiard simula noong bata pa siya. Ang naging teacher niya ay ang reyna ng 9 ball, na si Ma Xiaoling. Paano mo siya matatalo? Totoo nga ang sinasabi nila tungkol sa mga housewife. Masyado silang ignorante. Mukhang totoo nga, hahaha. Baka nga pati ang tako ay hindi mo man lang mahawakan ng maayos. Tama na. Kuya Lu Chen,
Huwag mo namang pagalitan si Linwoo. Hindi niya lang alam kung gaano ako kagaling, kaya natural lang na gusto niyang malamangan ako. Sinasabi ko sa inyo, tama na iyan. Dahil gustong makipagpustahan ng asawa ko, magbibigay rin ako ng pusta para samahan siya sa laro. Ang property ng Giahe International. Anong palagay mo rito? Sa Giahe International? Isang buong gusali iyon sa mismong sentro ng lungsod. Isang unit lang ay nagkakahalaga na ng $100 milyong. Paano pa kaya ang buong gusali? Yang Master Lu, ang buong gusali na iyan ay katumbas na ng 10 isla. Ito ay masyadong malaking pusta. Gusto ko lang pagbigyan ng aking asawa. Miss Lee, kontento ka na ba sa pustang ito? Kung hindi nang hihinayang si Kuya Lucien at makakakuha ako ng buong gusali, bakit ko naman ito tatanggihan? Talagang sinusuportahan niya ako. Isa lang ang hiling ko. Hindi marunong magbilyard ang asawa ko. Kaya tuturuan ko muna siyang tumira? May reklamo ka ba? Wala akong problema. Kahit pa matuto siya, hindi pa rin siya mananalo sa akin. Sumunod ka sa akin. Anong tinitingin-tingin nyo? Itira mo na. Halika, tuturuan kita. Nakikita mo ba ang puting bola na iyon? Oo. Pagkatapos, Ano? Isang tira, 3 bola agad ang pumasok. marunong ka palang maglaro. Sinuwerte lang. Dahil pumasok ang bola ko, hindi ba dapat magpatuloy pa ako sa pagtira? Tama iyan. Umalis ka nga dyan. Aba, pumasok na ang lahat ng bola. Ibig bang sabihin nito ay ako ang nanalo? Pasensya ka na, Miss Lee. Kailan kaya ibibigay sa akin ni Miss Lee ang pagmamayari ng isla? Linwoo, nagkukunwari ka lang. Miss Lee, kailangang tanggapin ang pagkatalo. Bukas, magpapadala ako ng asistant para makipag-usap sa iyo tungkol sa paglipat ng titulo ng isla. Aalis na kami. Ikaw. Mag-ingat ka. Pasensya na po, Mr. Lugeng. Lu. Ang garalgal. Kahit na mag-asawa kaming dalawa, bakit nitong mga nakaraan ay pakiramdam ko, sa tuwing lumalapit ako sa kaniya, bumibilis ang tibok ng puso ko. Asawa mo ako? Bakit ka umiiwas? Nasa pampublikong lugar tayo. Ayon sa batas ng pamilyang Lin, kapag nasa harap ng maraming tao, dapat nating panatilihin ang maayos na kilos. Sa sandaling ito, hindi ka lang isang ang panganay na binibini ng pamilyang Lin. Ikaw ang asawa ni Lucien. Batas ng pamilyang Lu, bawal balewalain ang iyong asawa. May ganoon bang batas? Bakit parang hindi ko matandaan? Ako ang pinuno ng pamilyang Lu. At ang lahat ng sasabihin ko ay batas. Pinuno ng pamilyang Lu, mahal na pinuno, pwede na po ba akong umuwi? Pagod na ako. Kailan ka pa natutong maglaro ng billiards? Bakit wala man lang akong malay tungkol dito? Matagal ko na itong alam. Marami ka pang hindi alam tungkol sa akin. Ngayong mayroon na akong isla. Kapag naghiwalay na tayo ay maaari na akong maging mamamayan ng isla sa equator at magbilad sa araw, ang munting isla ko. Mukhang kailanman ay hindi ko talaga nakilala ng husto ang asawa ko. Tingnan mo ang ginawa mo. Nako, bakit mo naman pinapalo ang bata? Dahil lang ba natalo siya kay Linwoo ng isang isla?
Ang ating pamilya Lee ay kayang bayaran iyon. Ang tanga mo. Ano bang alam mo? Sino ba sa tingin mo ang Lin Wu na iyon? Siya si Geneng. Lu, ang hamunin siya ng anak mo sa harap ng marami ay parang paraan na rin ng paghamak sa dangal ni Lu Chen. Subukan mong magtanong sa buong lungsod ng Jing. Sino ang may lakas ng loob na banggain ang pamilyang Lu? Yang Signa. Lu, bakit? Ano ba ang nakaka-impress sa kaniya? Kapag naghiwalay na sila, tingnan natin kung magmalaki pa siya. Ano? May alam ka bang impormasyon na hindi namin alam? Hindi kailanman minahal ni Kuya Lu Chen si Lin Wu at maghihiwalay din sila balang araw. Akala ko ba nakuha mo na ang puso ni Lu Chen? Sinasabi ko sa iyo, itigil mo ang mga walang kwentang-kwentong iyan. Kung hindi, maghanda ka sa parusa ko sa iyo. Nako, anak ko, huwag ka na sanang magalit. Maraming bagong dating sa mall, maglibang ka muna doon. Bilhin mo ang lahat ng gusto mo. Pagdating ng oras, babayaran lahat ni Mama okay ba? Sige po. Miss, 3 oras na kayong tumitingin? Kung hindi po kayo bibili, huwag nyo na sanang sayangin ang oras ko. Mama, kailangan ko ba talagang magsuot ng ganito kataas na sapatos? Pagpunta sa mall? Ang mga tinuro kong panuntunan, nakalimutan mo na ba? Bakit parang hindi ka marunong pumorma? Dapat mong malaman na kung anong mas maganda, siya ring mas mahirap dalhin. Kaya dapat ay masanay ka na agad. Ang bagal mong matuto at galit na ang papa mo. Gusto mo bang maparusahan? Huwag po, huwag po. Ilang beses ko nang tinuro sa iyo na kapag lilingon ka, huwag mong hayaang gumalaw ng labis ang hikaw mo. Heto, kunin mo ito. Maglakad-lakad ka sa mall at pag-aralan mo ng mabuti kung paano kumilos ang mga ibang sikat na dalaga. Opo. Magkano po ba ang bestidang ito? 1,900,000 at 28,300 dolyar po. Ang mahal naman. $1,000,000 na halaga ng damit, pero nagrereklamo pa na mahal ito. Paano nyo nagawang magkaroon ng ganito kababang klase ng bisita? Miss Lee? Mula ka ba sa ang pamilya? Bakit parang hindi kita nakikita? Ako. Hanggat hindi mo pa natututunan ang tamang asal, ang iyong pagkatao ay hindi mo dapat ipaalam sa iba. Naintindihan mo ba? Opo. Magsalita ka. Mula ka sa ang pamilya. Naku po, Miss Lee. Huwag niyo na po siyang pilitin. Tignan niyo po siya. Mukha siyang dukha at baka siguro siya ay isa lang anak sa labas. Anong nangyayari dito? Mukhang napakasaya dito Geng. Lu, bakit po kayo personal na pumunta rito? Kahit ano po ang gusto nyo, ay ihahatid na lang po namin sa inyong tahanan. Ang VIP room po ay handa na para sa inyo, dito po kayo. Wag na. Simula ngayon, hindi na ako kailanman pupunta sa shop na ito. Bakit po, Geneng? Lu, isa po kayo sa pinakamalaking kliyente namin? May nagawa po ba kaming pagkakamali na ikinagalit ninyo? Sabihin niyo po at babaguhin namin? Alam ko na. Ito ba ay dahil sa babaeng ito? Magpapatawag ako agad ng gwardiya para paalisin siya at lilinisin at i-disinfect namin ang lahat ng hinawakan at pinuntahan niya. Maghintay lang po kayo sandali. Lin Wu, sadya mo ba akong hinahamak? Sino ang nagsabing isa siyang anak sa labas? Sinabi mo ba? O sinabi mo? Geng. Lu, kakilala niyo po ba siya? Pasensya na at wala akong gaanong alam. Lahat ng mga prominenteng ginang ay napagsilbihan ko na sa lungsod, pero hindi ko pa siya kailanman nakita. Mukhang si Pamilyang Lin pagdating sa tunay niyang anak, ay hindi naman pala ganun kagaling. Ang tagal na pero mukhang hindi pa rin niya balak na kilalanin ang pagkatao niya. Hindi ko akalain na ang pamantayan ng ating brand ay napakataas na pati pala ang katayuan ng ating mga mamimili ay kailangan pang suriin. Hindi po iyon ang ibig kong sabihin. Geng, Lu, meron bang nagawa ang empleyado namin na ikinagalit ninyo? Ayaw ko na pang makita ang mukha niya rito. GN. Lu,
Bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Miss Lee, tulungan mo akong makiusap. Alis na, Layas! Si Pamilyang Lu ang aming pinakamalaking kliyente sa shop na ito. Lakas ng loob mong kalabanin si Pamilyang Lu. Sa susunod, huwag ka na uling magpapakita sa linyang ito ng trabaho. Layas! At ikaw rin. Kulang pa ba itong maliit na isla para pambayad sa nagawa mo? May lakas ka pa ng loob na gumalagala sa harap ko. Linwoo, huwag kang masyadong kampante. Ang ating Pamilya Lee ay hindi galing sa simpleng pamilya. Balang araw ay mahuhuli rin kita sa iyong mga ginagawa at doon kita tatapusin. Tatapusin ako? Maghintay ka sandali. Linwoo, huwag mong isipin na dahil tinulungan mo ako, ibibigay ko na ang posisyon para sa Madam Lu sa iyo. Ako ang tunay na anak ni Pamilyang Lin. Samantalang isa ka lang na ulilang kinopkop. Para sa layunin ng pagsasama ng mga pamilya. Ano? Si Linwoo ay hindi binibining Lin? Ang iyong paghihirap ay hindi dahil sa akin, kaya hindi mo kailangang ipakita ang ganyang klaseng galit sa akin, hindi ba? Ang posisyong ito bilang misis ni Pamilyang Lu, kung gusto mo, ay pwede kong ibigay sa iyo kahit kailan. Masarap ang kapirito sa shop na ito at nabayaran ko na rin ang bill. Sandali lang. Ang tungkol sa nangyari ngayong araw, maaari bang huwag mo nang ipagsabi sa iba? Hindi naman ako ganoon katsismosa. Ikaw pala talaga ang tunay na tagapagmana ng Pamilyang Lin. Anong ginagawa mo rito? Narinig mo ba ang lahat? Eksakto. Hay, napakaawa mo naman. Pinapanood mo lang si Linwoo habang inaangkin ang posisyon ng Gang-e. Lu, samantalang ikaw naman, tuwing lalabas para mamili, ay inaapi lang ng mga tindera. Tumigil ka na. Si Lu Chen ang pinakamayamang tao sa kabisera, at lahat ng mga babae ay gustong maging GNeng. Lu, kung patuloy niyang aangkinin ang pwesto at hindi ito bibitawan, ano na ang gagawin mo? Ako. Mayroong subasta bukas, at lahat ng mga mayayaman sa syudad ay darating para lumahok. Ito ang gawin mo, iharang mo ito o ilagay sa alak niya, at iwan mo na sa akin ang lahat. Sinisiguro ko sa iyo, nahihiwalayan siya ni Lu Chen. Bakit mo ito ginagawa? Ginagawa ko ito para tulungan ka. Masyadong istrikto sa loob ng bahay ng Pamilyang Lin. Hindi mo ba gustong magpakasal agad para makawala na sa Pamilyang Lin? Sir, ang ating espiya sa Pamilyang Lin ay may nalaman. May itinatagong babae sa Pamilyang Lin. Nakasing edad lang ni Madam. Nakakulong siya sa kapilya at maghapon siyang pinag-aaral ng mga lituntunin. Pinananatili siyang lihim ni Pamilya Lin at talagang hindi ipinapaalam kahit kanino. Hindi ko alam kung ano ang binabalak niya ng patalikod. Gagawa na naman sila ng kasunduan para sa kasal. Hindi ko rin alam kung sinong anak ng mayayaman ang susunod na lolokohin ni Lin Tianxiang sa pagkakataong ito. Anong nangyayari kay Sir kamakailan? Masyado siyang nakatutok sa Pamilyang Lin at sinundo pa niya ng personal ang asawa niya. Anong pagkakataon? Bakit ka narito? Hindi ito pagkakataon. Nandito talaga ako para sunduin ka. Mayroon bang espesyal na okasyon ngayong araw? Ang napanalunan mong isla na ilipat na ang pagmamayari sa pangalan mo. Ito na. Wow! May mahabang dalampasigan, napakaraming puno ng niyog, at may lagoon pa. Pwede akong mag-scuba diving doon. Ito na talaga ang isla ng aking mga pangarap. Gustong-gusto mo pala talaga, ha? Naisip mo na ba kung sinong isasama mo roon? Siyempre naman, isasama ko ang isang malaking golden retriever at 3 kuting tsaka isang itik. Silang lahat ay isasama ko doon para magbakasyon. Tama na, manahimik ka na lang. Bakit nagagalit ka na naman? Ay,
May nagtitinda doon ng candied hawthorn. Napakasarap ng candied hawthorn ng pamilyang iyon. Hintayin mo ako saglit. Alam ba niyang bibilhan ako? Kahit hindi ako kumakain ng matatamis, mahirap namang tumanggi sa kanya. Ayos. Assistant Shen, heto ang sayo. Salamat po, Geneng. Masarap ba? Opo, masarap. Asim kilig at matamis. Saktong-sakto ang pagkakaluto ng asukal. Dahil gustong-gusto mo itong kainin, sa susunod na buwan, ang sweldo mo ay papalitan natin ng isang truck ng candied hawthorns. Ano sa tingin mo? Sir, mag-focus ka sa pagdadrive. masusunod po. Ano na naman ang nangyari? Bumababa ang shares ng Lu Group? Sir, GNN. Nakabalik na po si Madam Lu. Bumalik na si nanay? Tuwing pumupunta si nanay dito, lagi siyang naghahanap ng butas para lang hiyain si Linwoo. Ano kaya ang dahilan niya ngayon? Ginalit mo na naman ba ang nanay? Wala akong oras para gumawa ng gulo. Bakit ngayon lang kayo nakabalik? Malamig ba sa labas? Ipinagluto ko kayo ng sopas na kalapati. Yayawang, pakihain na ang sopas na kalapati dito. Opo. Ma, gutom na ako. Umalis ka dyan, wala kang kinalaman dito. Mamaya, ang sabaw ng kalapati, dapat uminom ka ng marami. Nilagyan ko iyon ng fritillaria dahil mabuti ito para sa boses mo. Sige po. Bukas na ang subasta. Handa ka na bang tulungan akong makipagtalo doon? Okay po, Mama. Maaasahan talaga? Kailan pa naging ganito kalapit ang loob ninyo sa isa't isa? Wala kang pakialam? Wala ka namang naitutulong kahit konti? Opo. Tara na, manugang ko. May inihanda ako sa iyong ilang mga limited edition na damit. Sabay nating subukan. Sige po, bilis, bilis. May gaganaping subasta bukas. Lahat ng mayayaman sa lungsod ay siguradong dadalo. Ihalo mo ito sa inumin niya at ako na ang bahala sa lahat. Sisiguraduhin ko, nahihiwalayan siya ni Lu Chen. Talaga bang kailangan kong lagyan ng gamot si Linwoo? Lin Shuyao. Ikaw, na walang hiyang bata ka. Pa, Ma, Kuya, Tanungin kita, ano bang ginagawa mo sa mall? ako po. Anong ako po? Naglibot ka ng 3 oras, pero wala kang binili. Pagkatapos ay hinayaan mong pahiyahiyain ka lang ng isang empleyado. Ang reputasyon ng pamilyang Lin, tuluyan mo ng sinira. Alam niyo na po. Sinabi pa rin pala ni Linwoo, ang lahat ng ito sa kanila. Sa pagkakita kina Papa at Mama, nabigo sa akin, siguradong masayang-masaya siya. Ano? Gusto mo pa ba itong itago sa akin? Kay tagal kitang tinuruan, pero wala ka man lang kahit kaunting pag-unlad, paano pa ako magtitiwala sa'yo na makipag-ugnayan para sa negosyo ng ating pamilyang Lin? Makipag-ugnayan sa negosyo? Pero, iba ako kay Linwoo. Tunay niyo akong anak. Mas wala ka pang kuwenta kaysa kay Linwoo. Nagagawa niyang bigyan ako ng pera, ikaw, magagawa mo ba iyon? Pero, Tumahimik ka. May gana ka pang sumagot sa iyong kuya? Sinasabi ko sa'yo, may 10 araw ka pa. Sa loob ng 10 araw na iyon, kung hindi ka pa rin matututong sumunod, huwag kang magugulat kung itaboy kita. Hemp, wala kang silbi. Napakahigpit sa loob ng pamilyang Lin. Hindi mo ba gustong magpakasal agad para makalaya ka na sa pamilyang Lin? Linwoo, ikaw ang unang nanira sa akin. Kaya huwag mo akong sisihin. Wow. Ngayon lang ako nakapunta sa ganitong lugar. Madam Lugnang, Lu, ang tagal na nating hindi nagkita. Napakaswerte niyo po, Madam Lu, dahil meron kayong napakagandang manugang. Salamat po sa papuri, Ganang. Lagi kayong pinupuri ng biyanan ko sa bahay. Bakit nagagawa mong maging sentro ng atensyon, habang ako naman ay nagmumukhang kawawa na nagtatago lang sa sulok? Halos sumuko na sa akin sina Papa at Mama,
Kapag naghiwalay na kayo ni Lu Chen, ako na ang magiging tanging pag-asa nila. Subasta ngayon. Madam Lu, mukhang napakaswerte mo talaga. Tingnan mo naman itong tiyan ng manugang mo, napakapunta. Mas maganda pa nga sa katawan ng mga modelo sa rampa. Higit 3 taon na kayong kasal, pero wala pa ring magandang balita. Hindi ko alam kung itong pamilyang Lu nyo ay wala na talagang magiging tagapagmana. Para sa akin, itong panlasa mo, 30 taon na ang nakalipas ay hindi pa rin nagbabago. Talagang gusto mo iyong mga mukha lang ang maganda pero walang silbi. Kung pinili mo lang sana ang ating huizen agad, edi sana hindi nangyaring hanggang ngayon ay wala ka pang apo na nakakarga. Ikaw? Manugang, gawin mo na. Bakit mo ako tinitingnan? Hindi naman ako nagkakamali. Bakit masamang tumingin, Mrs. Lee? Sa pag-alis mo pa lang kaninang umaga, baka naman ang panlinis ng tiyan ay ginamit mong lipstick. Kasi bawat salitang lumalabas sa bibig mo ay napakasama, ang baho masyado. At isa pa, ang pagkakaroon ko ng anak, ano namang pakialam mo? Hinihintay ko pa ngang maging anak kita sa susunod na buhay. E paano ako manganganak kung wala ka pa sa kabilang buhay, Mrs. Lee? Di ba si Linwoo ang pinakaunang elite sa kabisera? Bakit ganyan siya magsalita? Nasasapian na ba siya? Hindi man lang siya pinagsasabihan ni Madam Lu. Ikaw? Anong ako? Yung tatay mong si Ma, sa 3 minutong iyon sana, kung ano-ano na lang ang ginawa, bakit pa ikaw ang naisilang niya? Ay nako, kaya naman pala nakakainis ka. Sinasabi nilang lahat na ikaw ay... Anong sabi mo? Sino? Anong sinasabi nilang lahat? Sabi nila. Ma, huwag kang makinig sa kanya. Nawawala na siya sa sarili. Ma, pakihayaan mo na muna ang galit mo. Sa ika-4 na quarter ng Lu Group, ang ating benta ay tumaas ng 80%. Nasa panganib ang Linwoo. Kayo na ang magdesisyon sa mga ito at mag-ulat kayo sa akin bukas. President Lu, may pupuntahan pa tayong meeting mamaya. Ma, kumalma lang po kayo. Masyado ba akong naging malupit? Hindi naman kaya magalit si Mama? Madam Lu, bakit hindi mo pagsabihan? Ang manugang mong ito, napakawalang galang niya. Kayong mga mula sa pamilyang Lu, isang siglo nang kilala ang pamilya nyo. Pero bakit ganyan ang ugali ng manugang nyo? Tama ka, ang aming pamilyang Lu ay nagsikap sa loob ng 100 taon at nakuha namin ang posisyong ito para lang maging sapat na makapangyarihan para baliwalain ang lahat. Anong masasabi mo? Mahusay ang pagkakasabi ng manugang ko. Mamaya, ano man ang magustuhan mo, piliin mo lang dahil si Mama na ang bahalang magbayad ng lahat. Babayaran niyo ang lahat? Nako. Ang bait niyo talaga, Ma. Salamat po, Ma. Nga pala, Ma, sa tingin niyo ba sa ipinakita ko kanina ay may hindi pa sapat sa ginawa ko? Sa tingin ko ang emosyon ko ay kaya pang maging mas matindi pa. Huwag na. Tama na. Kapag ipinagpatuloy mo pa ang panenermon, baka may mangyaring masama. Huwag naman po. Tingnan niyo uli sa mga taong iyon. Meron pa ba kayong ibang kaaway doon? Isasabay ko na silang lahat na sermonan. Dahil kapag tinanggap ko ang pera, baka hindi ako mapalagay. Wala na talaga? Manugang ko, napakahusay mo talaga. Halika, manugang ko, napagod ka? Uminom ka muna para hindi mangatog ang lalamunan mo. Medyo nauuhaw na nga po ako. May inihanda ako para sa iyo ng isang malaking regalo, Linwoo. Ano ang nangyari sa manugang ko? Pupunta lang muna ako sa banyo. Medyo nahihilo ako, Ma. Hala, ayos ka lang ba? Ang pakiramdam ng pagiging asawa ng pinakamayamang tao sa Jingxi, gusto mo bang matikman? Gusto po, siyempre gusto ko. Linwoo, pagkalipas ng gabing ito, hindi ka na makakapanatili pa dito sa Jingxi kailanman. Anak, bakit ka nandito? Ma, nasaan si Linwoo? Hindi maganda ang pakiramdam niya? Pumunta siya sa banyo? Hindi maganda ang pakiramdam? Hindi maaari. Kailangan ko siyang hanapin. Kuya Lu Chen, magsisimula na po ang auction. Bitiwan mo ako.
Hindi ako pumunta rito para sa auction. Alam ko, nag-aalala ka kay Linwoo kaya ka nandito. Makikita mo rin siya agad. Ano ang sinabi mo? Magandang gabi sa inyong lahat. Maligayang pagdating po sa ating auction ngayong gabi. Ang sumusunod na ipapakita namin ay ang unang item para sa auction 100 taon na ang nakalilipas sa Royal Family ng Britanya. Ito ay isinuot ni Prinsesa Margaret ang kwintas na gawa sa ruby. Siguradong magugustuhan ito ni Linwoo. Bilhin mo ito para sa kanya. Pakitingnan po ang impormasyon tungkol sa item. Pakiusap, tingnan niyo po ang introduksyon ng item na ipapa-auction. Wow, anong nangyayari dito? Tita, ito na ba ang manugang na ipinagmamalaki mo kanina? Siguradong dismaya ka na ngayon, di ba? Li Huizen. Mas mabuti pang tignan mong muli ang malaking screen. Huizen, ang nanay mo. Ano? Nanay. Ang Mrs. Lee na ito ay napakayabang at arogante kung umasta. Hindi ko akalaing sa likod nito ay mahilig pala siya sa ganito. Anong ginagawa mo, Li Huizen? Anong ginagawa mo rito? Bakit ka nandito? Kung wala ako rito, nasaan dapat ako? Naku po, aba, ito na ba? Li Huizen, ang nanay mo. Bakit ang gulo yata ng pamilya nyo? Lumayo kayo sa kanya, napakadumi niya. Bilis, patayin nyo yan. Linwoo, binalak mo pa akong lokohin? Pagbabayarin kita ng buhay mo. Huizen, anong nangyayari? Uminom lang ako ng isang basong alak. Baka may inilagay sila sa inumin ko? Huwag ka nang magsalita, tumigil ka na. Ginang Li. Kuya Lucien, sinusubukang pahirapan ni Linwoo ang nanay ko. Balak niyang pahirapan ang nanay ko. Walang hiya ka. Nakuha mo pa akong pagtaksilan. Ano ang nangyayari dito? Hindi ko rin alam po. Asawa ko, may gustong sumira sa akin. Buwisit. Sa harap ng maraming makapangyarihang tao, ipinahiya mo ako ng husto. Tingnan mo, talagang parurusahan kita ngayon. Pa, lahat ng ito ay mali lang ang akala. Huwag niyo na po siyang saktan. Si Linwoo ang may gawa nito. Siya ang may kasalanan. Li Huizen, huwag mo namang pagsabihan ng masama ang manugang ko. Maraming taong nakakakita rito, dapat ay may patunay ka sa mga sinasabi mo. Kuya Lucien, maniwala ka sa akin. Talagang siya ang may gawa nito. Siya ang gumawa nito. Li Huizen. Kapag sinubukan mo pang sira ng asawa ko, hindi ako magdadalawang isip na itigil ang lahat ng ugnayan ng Lu Group at Pamilya Lee pagdating sa kahit anong negosyo. Ang tapang mo. Nagagawa mo pa ring magsinungaling? Gingang, Lu, siya ang pinakasikat na binibini sa syudad. Paano niya magagawa ang ganitong mababang klase ng gawain? Mr. Lu, Ginang, Lu, tungkol sa munting kaguluhan ng namin. Pasensya na at kailangan niyo pang makita ito. Mr. Lu, pasensya na po sa inyong kabutihang loob. Sana ay hindi makaapekto ang gulo na ito. Sasamahan ng namin, hindi ba? Lahat ng ito ay kasalanan ko. Ang totoo, nagpustahan kami ni Miss Lee at nanalo ako sa inyong pamilya ng isang maliit na isla. Nagsisinungaling ka. Ikaw ang nagplano ng lahat ng ito. Nagagawa mo pa talagang magsinungaling. Nalinlang niya kayong lahat. Hindi siya ang anak ng mayamang pamilya ng pamilyang Lin. Isa lang siyang anak sa labas. Isa siyang mapagpanggap. Li Huizen, anong pinagsasasabi mo? Kami ni na Pamilyang Lu at Pamilyang Lin ay napagkasunduan ng ipakasal ang aming mga anak. Ang manugang ko, paanong mangyayari na hindi siya ang tunay na anak ni Pamilyang Lin? Tama nga naman. Si Ginang Lin ay dito sa ating lungsod lumaki sa paningin nating lahat. Paanong magiging wala siyang tunay na pamilya? Nasisiraan ka na ba ng bait? Shenan, palabasin mo ang lahat ng mga Pamilya Lee. Dito kayo. Huwag. Pakiusap. Humingi ka na ng tawad kay Jiang. Lu, Ayoko siyang hingan ng tawad. Bakit ako hihingi ng tawad? Hindi naman talaga siya ang tunay na anak ni Pamilyang Lin. Hindi niya deserve maging sigana. Lu, nahanap na ni Pamilyang Lin ang tunay niyang anak at Lin Shuyao ang pangalan niya. Kuya Lucien, hindi ba't napakamakapangyarihan mo? Imbestigahan mo? Matagal nang nakapasok si Lin Shuyao sa Pamilyang Lin, nag-aaral ng tamang asal doon, para lang mapakasalan ka at mapalitan si Linwoo. Ang lahat ng ito ay pakana ni Linwoo. Hinding-hindi niya deserve na maging si Jenga, Lu,
Ang sinasabi ni Miss Lee ay parang totoo at detalyado. Posible kayang totoo nga? Laging naging malupit ang mag-asawang pamilyang Lin kay Linwoo. Sa mahabang panahon, kung hindi nila siya tunay na anak, ibig sabihin, magiging malinaw ang lahat. Kung mabubunyag agad ang totoo, siguradong paparusahan ako ni Pamilya Lin para makapaghiganti. Lee Huizen. Tingin mo ba ay maniniwala ako sa sinasabi niyo ng ibang tao? Sige. Kung ayaw mo akong paniwalaan, tatawagan ko si Batang Master Lin. Siya ang magpapatunay. Lin Chen. Lin Chen, hindi ba't ang sabi mo ay hindi talaga siya anak ng mga pamilyang Lin? Tay, Nay. 3 araw at 3 gabi na po ako rito na nakaluhod. Pwede na po ba akong tumayo? Pangako po, hindi na ako sasagot sa aking kuya. Huwag mong isiping, dahil malapit ka nang maikasal sa mga pamilyang Lu, ay hindi mo na kami susundin. Ang kuya mo pa rin ang tunay na tagapagmana ng pamilyang Lu. Wala kang kwentang anak. Hinding-hindi mo pwedeng suwayin ang kuya mo. Kundi ay talagang parurusahan kita, naintindihan mo ba? Opo, naintindihan ko po. Magsalita ka naman, Lin Chen. Alam naman nating hindi mo talaga siya kapatid. Magsalita ka na. Pinapunta mo ba ako dito ngayong araw para lang sa bagay na ito? Si Linwoo ay... Si Linwoo? Siya ay tunay kong kapatid. Nagsisinungaling ka. Siya ay isang ampun lang na kinuha ng pamilya niyo para lang sa inyong pagsasama ng pamilya. Lee Huizen, may sakit ka ba sa utak? Ang mga narito na sina tito at tita ay lahat mula sa mga prominenteng pamilya rito sa Beijing. Bata pa lang ay pinapanood na nilang lumaki si Linwoo sa pamilya namin. Ang mga litrato noong buntis pa ang mama ko ay nasa akin pa hanggang ngayon. Kung sasabihin mong si Linwoo ay hindi bahagi ng pamilya namin, ano iyon? Nagtatago ka ba sa loob ng cabinet namin? May gagawin pa ako. Aalis na ako. Ako. Tama na. Lee Huizen. Dahil sa pinagsamahan ng ating mga pamilya, ilang beses kitang pinagbigyan. Pero sumusobra ka na. Simula sa araw na ito, ang pamilya Lee ay hindi na pwedeng magnegosyo rito sa Beijing. Wag naman po, President Lu. Iwag po. Kasalanan niya ang lahat. Kasalanan niya. Kahit pa itakwil ko na siya bilang anak ko. Ayos na ba iyon? Papa. Huwag mo akong tawaging Papa. Ang pamilya-pamilya natin ay sinira mo na. Alam mo ba iyon? Humingi ka na agad ng tawad kay Mrs. Lu. Bakit kailangang ako ang humingi ng tawad? Mas una kong nakilala si Kuya Lu Chen kaysa kay Linwoo at pagdating sa katayuan, kami sa Beijing ay isa sa 3 pinakamalaking pamilya. Sa usapang ganda ay hindi rin ako nagpapahuli. Bakit hindi ako ang pwedeng ikasal? Kay Kuya Lu Chen? Ang pamilya Lee natin ay napahamak lang dahil sa daldal mo. Tara na! Naglakas loob ka bang saktan ang manugang ko? Parusahan ang babaeng yan at basagin ang mga kamay niya? Kayong mga tauhan, pumarito kayo. Huwag. Mama. Mama. Manugang, okay ka lang ba? Mayroon bang masakit sa iyo? Ayos lang po ako, ma. Tara na! Bilisan mo. Tungkol sa nangyari ngayong araw, hindi mo ba balak ipaliwanag? Lin Chen, hindi ba nasabi ko na sa iyo? Ang tinutukoy ko ay si Pamilya Lee. Si Pamilya Lee, hindi ba't parang nawala lang siya sa katinuan? Nawala sa katinuan? Oo. Kung hindi yon, ano pa? Anong paliwanag pa ba ang gusto mo?
Ang lugar na ito ngayon ay ari-arian ni Pamilyang Lu. Kaya kahit kailan ay makukuha ko ang kopya ng CCTV. Mag-asawa tayo. Kung may ililihim ka sa akin, hindi kita matutulungan. Ako ang may gawa niyan. Ikaw, may naglagay ng gamot kay Mrs. Lee. Inamin niya talaga na siya ang may gawa? Bakit parang mas lalo siyang hindi maintindihan ngayon? Hindi ba dapat ay lagi siyang mabait at sunod sa uso? Si Pamilya Lee ang napahiya ngayon, hindi naman ito nakakaapekto sa iyo. Kung halimbawa, kung ako ang nambababae, sa labas, edi ang pagtatawanan at niloloko na asawa ay walang iba kundi ikaw. Ang kasal ninyo, nakakaapekto iyan sa halaga ng kumpanya. Ikaw ang nagpapatakbo ng Lu Group, dapat ay responsable ka sa iyong pamilya, sa iyong mga empleyado, at sa iyong mga mamumuhunan. Paano naman sa iyo? Ha? Sa akin? Asawa kita? At kailangan kong maging responsable sa iyo. Talaga bang ayaw mong sabihin? Huwag ka nang makialam sa mga nangyayari sa labas. Naku, talo na ako. Noong lumitaw si Lin Chen, bakas ang kaba mo. Halatang takot na takot ka, pero ayaw mong sabihin sa akin. Ganoon na ba tayo hindi magkakilala? Sir, ano po ang nangyayari sa inyo? Kanina noong papunta pa lang tayo sa ball, halatang alalang-alala kayo kay ma'am? Ngayon ay bakit? Anong tinitingin-tingin mo? Mag-drive ka na lang ng maayos. At ikaw naman, itigil mo na ang paglalaro. Huwag mo akong pakialaman. Pakialam mo ba sa aming dalawa? Sinabi ko nang ihinto na ang paglalaro. Hay, natalo na. Mahilig kang maglaro, pero hindi ka naman magaling. Wala na akong gold coins. Mukhang bayolente ka pa. Hoy, Gusto mo bang manalo? Gusto mong manalo? marunong ka bang maglaro? Kaya mo ba akong tulungang manalo ng mas maraming gold coins? Ibigay mo sa akin ang phone mo. Gaano karaming gold coins ang gusto mong mapalanunan? Kahit gaano ba karami ay posible. Ganoon ka ba talaga kagaling? ₱100,000. Pwede ba? Walang problema. Hello? Maglipat ka sa account ko ng 100,000 gold coins. Hindi. Gawin mong 1,000,000 gold coins. Tapos itaas mo ang level sa pinakamataas. Ang pangalan ng account ay Sexing Lumilipad Na. Babaeng ipis. Sabi mo tutulungan mo ako. Ganito ba ang tulong mo? Basta ang mahalaga, tinulungan kita, di ba? Totoo ngang may 1,000,000 gold coins. Ako na ang number 1 sa buong server. Paano mo nagawa ang ganito karami? Ang larong ito ay negosyo ng Pamilyang Lu. Kaya pala. Angkop para sa edad na 10 pataas. Wala namang espesyal doon. Ang nararamdaman mo ngayon ay dapat naging mas mabuti na. Pagkatapos ng mga nangyari ngayong araw, kamusta na kaya si Lin Shuyao? Heto, pagod na ang mahal kong asawa. Uminom ka muna para hindi matuyo ang lalamunan mo. Medyo nauuhaw nga ako. Anong klaseng tingin yan? Naku, may kung anong nakahalo sa alak. Ay, hindi ko na kaya. Nasuka ko na ba lahat? Huwag kang mag-alala. Ang iniom mong alak ay walang nilagay na kahit ano. Teka, bakit ka nandito?
Inutusan ka ba ni Li Huizen na lagyan ng inumin ko? Oo. Tanungin kita. Iyong nangyari sa mall kahapon, ikaw ba ang nagsabi sa mga magulang ko? Paano mangyayari iyon? Kung posible lang, habang buhay ko nang ayaw silang makita. Pasensya na. Hindi ko ibig sabihin na masama ang mga magulang mo. Pero syempre, hindi ko rin sinasabing mabuti silang tao. Sige na. Alam ko namang hindi ikaw. Si Li Huizen iyon, ang masamang babaeng iyon. Para mapasunod niya ako sa paglalagay ng kung ano sa inumin mo, sinadya niyang paglitin ako sa iyo. Kahit na naiinis ako sa iyo. Pero hindi. Kung gustong talunin ka sa madayang paraan. Salamat, munting kapatid. Huwag kang umasta na. Parang napakalapit natin. Ako ang nag-iisang anak ng pamilyang Lin. At kukunin ko ang lahat ng nararapat para sa akin. Sige, galingan mo. Pero, paano si Li Huizen? Masyado siyang abusado. Kapag nalaman niyang hindi mo ako sinunod, tiyak na paparusahan ka niya. Kung ganoon, anong dapat kong gawin? Nasaan iyong gamot? Heto iyon, ito ang tubig na may kung anong nilagay. Itapon mo iyan. Itatapon ko ang tubig na ito. Pagkatapos ay itatakas kita sa likurang pinto. Walang hiya ka. Pinagalitan mo ako kanina. At mukhang masaya ka pa, ah? Saan ka pupunta ngayon? Bilis, takbo na. Sino ka? Walang aalis dito. Sandali. Napansin ko lang sa babaeng ito. Itong tubig. Anong mayroon sa tubig na iyan? Iinumin ko ito sa harap mo. Wag, ate. Teka. Ate, ako na lang. Halika rito. Itong kahina-hinalang tao na ito, dakpin niyo siya. Iligtas niyo ako. Hindi alam ng mga magulang ko na lumabas ako ngayong araw. Huwag kayong lalapit. Huwag niyo siyang hawakan. Diyan lang kayo. Huwag kayong gagalaw. Huwag kayong lalapit. Sabi nang huwag kayong lalapit eh. Jinyang. Jingang. Takbo na. Huwag ka nang tumingin. Genga. Dahil sa dami ng nangyari ngayong araw, baka nasa panganib si Lin Shuyao. Kailangan kong umuwi at tignan. Para, itigil ang sasakyan. Bibiling muna ako ng sugar-coated hose. Mauna na kayong umuwi. Ay! Hoy! President Lu, hinahayaan niyo lang po ba talaga si Madam na bumiling mag-isa ng mga matatamis? Sa tingin mo ba talaga ay bibili lang siya ng pagkain? Sundan mo siya. Masusunod po. Lin Shuyao. Lin Shuyao. Bakit ka ba nagsisisigaw dyan? Aba, kung hindi ba naman ang kapatid ko? Ang mayamang dilag ng pamilyang Lin. Malaki ang naitulong sa iyo ng iyong kuya ngayong araw. Paano mo balak magpasalamat sa akin? Hindi mo ako tinutulungan. Tinutulungan mo ang sarili ninyong pamilyang Lin. Malinaw nang nasabi ng pamilyang Lin na sa ngayon ay hindi muna maaaring aminin ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Kung mabubunyag ito agad. Sa ugali ni Lu Chen, alam niyo na kung ano ang kaya niyang gawin. Dapat ay alam na iyan ng pamilyang Lin. Higit pa sa akin, di ba? Huwag mo akong tinatakot. Makapangyarihan ang aming pamilyang Lin? Ang tapusin ng isang katulad mong ligaw ay mas madali pa kaysa sa pagpisa ng isang langgam. Kung babagsak ang pamilyang Lin, sa tingin mo ba makakaligtas ka? Wala na rin ang buhay mo. Magbigay ka ng pera. Anong pera? Huwag ka nang magpanggap sa harap ko. Tinulungan kita ngayong araw. Para manatili kang asawa ni Lu ng mas matagal, gaano ba kalaking pera ang makukuha mo doon? Bigyan mo ako ng 50 milyong dolyar, gagamitin ko sa pamumuhunan? Walang pera. Walang pera? E di humini ka kay Lu Chen. Siya ay isang kagalang-galang na president ng Lu Group. Napakaraming pera noon. Ano ang tingin mo sa kanya? Madaling lokohin sa pera. Ano? Nanghihinayang ka ba sa pera niya? Akala mo ba talaga ay magiging asawa ka ni Lu habang buhay? Sige, kung ayaw mong magbigay, kapag naikasal na si Lin Shuyao doon, sa kanya ako hihingi.
Anong sinabi mo? Sinasabi ko sa iyo, kapag ikinasal na si Lin Shuyao sa pamilyang Lu, hihingan ko siya. At kapag hindi niya ako binigyan, gagawin ko sa kanya ang ginawa ko. Sa iyo, tingnan lang natin kung makatiis siya. Sige na, bayaran mo ang utang ko at bigyan mo pa ako ng $1,000,000. Siya ay sarili mong kapatid, hindi siya instrumento para lang makakuha ka ng pera. Lumaki siya sa ampunan, kawawa na siya. Wala akong pakialam. Para sa akin, ang mga anak na babae ni Pamilyang Lin ay panggamit lang para sa negosyo at kasunduan. Sa tingin ko, pare-pareho lang silang lahat. Anong ginagawa mo? Sabi nang kumuha ka ng pera, bingi ka ba? Lin Wu, ikaw na hampas lupa ka. Nagawa mo akong saktan? Kahit ang mga magulang natin, hindi ako nasaktan kahit minsan. Tapos ikaw, sinasaktan mo ako. Kahit ang mga magulang ko ay hindi ako sinasaktan. Pero ikaw, nangahas kang saktan ako? Bitiwan mo ako. Bitiwan mo ako. Bitiwan mo ako. Tulang ako para sa alyansa ng pamilya, hindi ba? Bitiwan mo ako! Lin Wu, hindi ka papatawarin ni na mama at papa. Lin Wu, pagbabayarin kita. Wala siyang lakas ng loob noon. Bakit parang ibang tao na siya ngayon? Matigas ang ulo mo. Ikaw, isulat mo itong mga batas ng pamilya Lin ng 10 ulit. Hindi ka pa nagpupugay sa mga ninuno, pero nakuha mo pang tumakas. Paano na lang kung nakasal ka na sa pamilyang Lu? Ano nang mangyayari? Sabihin mo sa akin, ano ang ginawa ng walang hiyang si Lin Wu ngayong araw? Wala siyang ginawa. Nagawa mo pang maglihim sa akin? Kahit ang kuya mo ay nalaman na, halos malantad na ang pagkatao ni Lin Wu. Kapag nalaman ang totoo sa kaniya, tayo sa pamilyang Lin ay tiyak na kakamuhian ng pamilyang Lu. Alam mo ba iyon? Shuyao, ikaw ang tunay naming anak. Siyempre, hindi ka katulad ni Lin Wu na kung sino lang. Ikaw ang nararapat na maging asawa sa pamilyang Lu. Huwag kang magpadalos-dalos, baka masira ang iyong kinabukasan. Papa, Mama, ano po ang dapat kong gawin? Nalason si Mrs. Lee. At dahil sa nangyaring iyon, si Pamilya Lee ay pinalayas sa capital ng Luchen. Sa galit ni Ginoong Lee, ay naglabas siya ng utos para parusahan sila. Kaya puntahan mo si Ginoong Lee at sabihin, si Lin Wu ang lumason kay Mrs. Lee. Sapat na iyon. Kung mangyayari iyon, tiyak na matatapos ang buhay ni Lin Wu. Sa mga kamay ni Pamilya Lee, pagdating ng oras na iyon, mas magiging madali na ang lahat para ipakasal ka sa kanila at lahat tayo ay magiging masaya. Pero ang gamot na iyon, Anong kung ano-ano ang pinagsasabi mo? Gawin mo na lang ang sinasabi ko. Sinasabi ko sa'yo, kung hindi ka susunod sa akin, paparusahan talaga kita ng malala. Papa, alam niyo namang kapag ipinadala niyo si Lin Wu sa Pamilya Lee, ay para na rin siyang mawawala. Bakit kailangan niyo pang gawin ito? Hindi ba pwedeng kausapin ko na lang ng maayos si Pamilyang Lu? Sa tingin ko naman kay Lu Chen, ay maaari naman siyang kausapin ng matino. Ano bang alam mo? Si Lu Chen, siya ang kinatatakutan at makapangyarihan sa buong lungsod. Ilang taon kung inalagaan at hinubog si Lin Wu para lang pagsilbihan ng maayos si Lu Chen pero wala siyang silbi. Huwag mong sabihing, bibiguin mo rin ako? Pa, alam niyo rin po na inalagaan niyo si Lin Wu ng maraming taon. Hahayaan niyo na lang ba talaga? Siyang mawala na lang ng ganoon? Sige, gusto mong magpakabait, ganun ba? Maniniwala ka bang matatapos kita ngayon din? Miss, paumanhin po. Paano ka nakapasok dito? Sino ba ito? Hindi ba si Geneng? Lu ito?
Simula noong umalis ka rito, hindi ko na matawagan ang telepono mo. Akala ko pa naman ay may paninindigan ka na at hinding-hindi na babalik sa pamilyang Lin ngayong bumalik ka na. Hindi matawagan ang telepono ko? Tinawagan niyo ba talaga ako kahit minsan? Huwag ka nang magmalinis. Sakto ang dating mo. Hindi ko alam kung ano ang ipinainom mo sa batang ito at nahulog na ang loob niya sa iyo. Ayaw ka talagang ibenta sa amin. Dahil kusa kang pumunta rito, sumama ka sa akin sa Pamilya Lee para humingi ng tawad. Gusto ka nilang ipadala sa Pamilya Lee para tapusin ka. Tingnan natin kung makakaya muna nila ako. Kailangan mo munang makalampas sa akin bago mo masabi iyan. Magsilayas kayo. Ikaw, bitawan mo siya. Nababaliw ka na ba? Neng, kung paano nila ako itrato, ay gagawin din nila sa iyo. Kung hindi ka aalis sa pamilyang ito, makokontrol ka na nila habang buhay. Sasama ka ba o hindi? Aalis? Anong aalis? Lin Shuyao, malapit ka nang maging misis ni pamilyang Lu. Tatalikuran mo ang marangyang buhay para lang umalis? Talaga bang tanga ka? Chuyaw, kami ang tunay mong magulang. Ang ipakasal ka sa iba ay para rin sa ikabubuti mo. Paano ka naman namin mapapahamak? Ganeng. Lu, anong gagawin ko? Anong dapat kong gawin? Ano ang kailangang gawin? Paano na? Ano na ang gagawin ko? Lin Shuyao. Papa, Mama. Anak, anong nangyari sa iyo? Sinong gumawa nito sa iyo? Papa, ang walang hiyang iyan. Siya ang may gawa nito sa akin. Napakalakas ng loob mo. Saktan ang anak ko nang ganito. Ano pang hinihintay niyo? Sugurin siya? Ipaghiganti niyo ang anak ko. Mahal ko, hawak pa ako ni Lin Wu. Ano naman ngayon? Maaari pa akong magpakasal sa iba kung wala ka na. Pero ang anak ko, ang tanging tagapagmana ng mga pamilyang Lin. Lintiyang siyang napakasama mong tao. Huwag niyo siyang intindihin. Tapusin niyo muna ang babaeng iyan, pagkatapos ay dalhin siya kay pamilyang Lu para ipakasal. Kasal? Bakit parang wala akong alam na kailangan ko pa palang magpakasal? Bakit hindi ko alam na kailangan ko pala ng nakaplano na kasal? Si President Lu po pala, nandito na po kayo. Ang mga katulong sa labas, wala talagang disiplina. Hindi man lang sinabi na paparating na po kayo para sinalubong ko po kayo. Kung nagpaalam kami, makikita pa ba namin ang palabas na ito? Lin Tiangxiang. Ano bang balak ninyong gawin sa asawa ko? Akala nyo ba sa pamilyang Lu ay wala ng mga tao? Wala po. Wala po. Hayaan mo ako magpaliwanag. Isang malaking pagkakamali ito. Tingnan mo, tinatakot pa niya ang asawa ko. Paano ko siya masasaktan yan? Lin Wu, bitaw muna. Baka saktan mo ang sarili mo. Nandito ako. Walang makakapanakit sa iyo. Nasaktan ka ba? Lin Tianxiang, pagbabayarin kita. President Lu, isang pagkakamali lang ito. Bigla siyang pumasok. Hindi ako nakapag-ingat. Kaya ko lang siya natamaan. Pagkakamali? Tingin mo ba ay maniniwala ako? Lin Tianxiang, dapat ay mayroon kang maayos na paliwanag ngayon. Pero kasi ako, Ang sabi ko, hindi ba gusto mong malaman ang lahat? Magsasalita ako. Pero dapat bayaran mo ako 50 milyong dolyar. anak, huwag kang magsalita ng ganyan. Importante ito sa kinabukasan ng pamilyang Lin natin. Anong kinabukasan ng pamilyang Lin? Ako ang kinabukasan ng pamilyang Lin. Ang babaeng si Lin Wu ay hindi marunong sumunod, kaya hindi siya dapat nasa pwestong iyan. Bayaran mo ako, at ang lahat ng alam ko ay sasabihin ko sa iyo. Huwag mong ibigay. Huwag mong ibigay. Huwag mo siyang bibigyan ng pera. Sinasabi ko sa iyo, libreng-libre ito. Lin Wu, manahimik ka. Sige, magsalita ka. Nakikinig ako. Sa totoo lang, hindi ako tunay na anak ng pamilyang Lin. Ang mag-asawang iyon, para lang sa negosyo at kasal, ay kinuha lang ako mula sa ampunan.
ang tunay na anak ay si Lin Shuyao. Iyon lang ba? Hindi mo ba naintindihan? Ang sabi ko, hindi ako ang anak ng pamilyang Lin. Kaya naman, ang kasal natin ay wala na ring saysay. Legal kitang asawa. Kailan pa naging mas mataas ang mga hangal na panuntunan ng mayayaman kaysa sa batas natin? Kaya pala nitong mga nakaraang araw, may pagbabago sa iyo dahil iniisip mo na ang kasal natin ay hindi na totoo? Malaki ba ang pinagbago ko? Mas naging cute ka. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ba dati ay gusto mong makipaghiwalay sa babaeng ito? Maayos at matapat si Lin Wu? Wala akong anumang reklamo sa kanya? Bakit naman ako makikipaghiwalay? Pero huwad siya. Ang may kasunduan sa kasal sa inyo ay ang pamilyang Lin, hindi ang babaeng iyan. Hindi nga niya alam kung ano ang tunay niyang pangalan. Paano siya magiging karapat-dapat sa inyo, sir? Ang sabi mo ba ay wala siyang sariling apelyido? Oo, isa lang siyang inabando ng bata. Noong mga panahon na iyon, nung kinuha ko siya mula sa ampunan, napakadungis niya at parang wala na siyang pag-asa. Tingnan niyo po, President Lu. Si Shuyao, ang tunay kong anak, nananalaytay sa kanyang mga ugat ang dugong bughaw ng aming pamilyang Lin. Siya lang po ang karapat-dapat para sa inyo. Wala akong balak mang insulto ng isang inosenteng babae. Pero, Lin Tianxiang, babalaan kita? Huwag mo akong sarswelahan tungkol sa kung sino ang tunay o pekeng anak? Sa tingin mo ba aso ako? Na kailangang tignan ang lahi bago mag-asawa. President Lu, hindi po ganoon ang ibig kong sabihin. Sabi mo wala siyang sariling apelyido. Pero asawa ko siya at dahil ayaw na siya ng pamilya Lin, simula ngayong araw, gagamitin na niya ang apelyido ko. Hindi na siya isang pamilya Lin, kaya simula sa oras na ito, ang lahat ng kooperasyon ng pamilyang Lu at pamilyang Lin ay ititigil na ng tuluyan. Hindi po pwede. Tara na, umuwi na tayo. Teka lang. Kung hindi siya inalagaan ng papa ko, sa tingin mo ba, ay magiging tanyag na binibini si Lin Wu dito sa lungsod? Inalagaan? Sa tingin mo, paano naging pinakasikat na socialite sa syudad si Lin Wu? Sa loob ng maraming taon? Sa tuwing gumagawa siya ng kahit maliit na pagkakamali, kung hindi man siya parusahan at paluhurin, ay pinapakopya sa kanya ang batas ng pamilya. Tingnan mo, ang kapal ng aklat na ito ng mga batas, siguradong sauladong-saulado na ito ni Lin Wu, hindi ba? Kung wala, kaming mga taga-pamilyang Lin na nagdisiplina sa kanya, magkakaroon ka ba ng asawa na ganito kagaling sumunod sa patakaran? Pinapayuhan kita, huwag ka nang magreklamo gayong nakikinabang ka na nga. Diyos ko, anak, manahimik ka na po. Pinagkopyang mga batas? Sa totoo lang, kung titingnan mo lang ako ng mabuti, malalaman mo dapat kung anong klaseng buhay ang naranasan ko sa pamilyang Lin. Lahat ng hirap na dinanas ko sa buhay ay dahil sa iyo. Ano pa? Ano pa? Alam ng papa ko na mahilig kang makinig sa kudyapi, kaya pinilit niya siyang pag-aralan ng kanta ng buwan sa ilog. Sa sobrang kakaensayo, mga daliri niya ay nasugatan hanggang sa makita na ang buto. Pero sa totoo lang, ang pagkumpas ng gitara ang hilig niya. Bilang asawa niya, mas wala ka pang alam kaysa sa akin na kuya niya. Anong karapatan mo na ipagtanggol siya at sabihing minamaltrato namin siya sa pamilyang Lin? Bakit? Mabuti ka rin ba sa kanya? Lapastangan ka. Tumahimik ka na. Sa ganito kakapal na aklat, ilang ulit mo itong kinopya? Hindi ko na matandaan. Kung ganoon, parusahan sila hanggang sa maging sugat-sugat ang mga daliri nila sa pagsusulat. Kayong tatlo, lumuhod kayo rito. Isulat nyo ang walang kwenta nyong batas ng pamilya. Isulat nyo ito hanggang sa masugatan ang inyong mga daliri at hindi na kayo makagalaw. Ano? Mr. Lu, maawa po kayo. Kung kailangan itong isulat hanggang sa masugatan ang mga daliri namin, hanggang kailan namin iyon gagawin, anak na babae? Palagi kitang pinapahalagahan, tulungan mo ang iyong tatay. Tumayo kayo sa misis namin. Sa ganito kasi naunang pamilya, tingin ko ay wala na itong dahilan para manatili. Sunugin ang altar nila. Masusunod po. Wag niyo pong gawin iyan. Nariyan ang aming mga ninuno. Pakiusap, wag.
Linwoo, magsalita ka naman. Sandali lang. Lumalambot ba ang puso mo? Lumabambot ang puso mo. Nakababatang kapatid, bahagi ka ng pamilyang Lin. At nirerespeto ko ang opinyon mo. Shuyao, ikaw ay sa papa na, tunay na anak. Ang isang dambana na walang pangalan ng mga babae ay walang silbi para manatili. Linwoo. Ate, Linwoo? Linwoo? Huwag niyo akong saktan. Huwag niyo akong saktan. Makikinig na ako. Magsasanay ako ng piano at susundin ang lahat ng utos at gagawin ko ang lahat para pasayahin ang among si Pamilyang Lu. Huwag niyo po akong saktan. Wala ng pamilyang Lin? Hindi ka na masasaktan ulit? Nagawa mo ng pasayahin ang among si pamilyang Lu. Mr. Lu. Doktor, napakataas ng lagnat niya. Bakit hindi pa siya binibigyan ng gamot? Sa kalagayan ng asawa niyo ngayon, hindi pa siya pwedeng uminom ng gamot. Nagdadalang tao po siya. Ano? Magkakaroon na tayo ng anak. Siya ang ipapakasal sa iyo, Binibining Lin. Ang pamilyang Lu ay may iisang tagapagmana sa bawat henerasyon. Pagkatapos ninyong magpakasal, ay dapat kang magsikap para magkaroon na agad ako ng apo. Masyado pa siyang bata. At sa murang edad ay magiging ina na siya. Naaawa ako sa kanya. Naging ina ka na rin sa wakas. Salamat sa lahat. Buntis siya, kaya hindi siya pwedeng uminom ng gamot. Paano kung lumala ang lagnat niya? Tungkol po diyan, kailangan nating umasa sa resistensya ng misis nyo. Ano? Wala ba kayong kahit isang gamot na ligtas para sa mga buntis? Anong silbi nyo? Paumanhin po, Mr. Lu. Nasa kritikal na yugto ang pagbuo ng bata. Ang paggamit ng gamot ay maaaring magdulot ng depekto sa sanggol o aksidenteng mawala ang bata. Hindi po namin pwedeng isugal iyon. Paano kung bitawan na lang namin ang batang ito? Ano po? Mr. Lu, dugot laman niyo po iyan. Nakasandal sa kama ng ospital at may mataas na lagnat ang asawa ko. Maaari pa tayong magkaroon ng ibang anak? Pero iisa lang ang asawa ko. Ngayon, sa lalong madaling panahon, gumawa kayo ng paraan para bumaba ang lagnat niya. Huwag niyo nang isipin ang bata. Pero, walang pero-pero. Lu Chen, kumalma ka muna. Ma, Narinig ko ang lahat. Tungkol sa nangyari kay Pamilyang Lin, nabalitaan ko na rin. Salamat po, Doc. Ma. Kahit anong mangyari, hinding-hindi ko susukuan si Linwoo. Tungkol naman sa bata. Hindi ko sinasabing sukuan mo si Linwoo. Ikaw ang ama ng bata. Respetado ko ang desisyon mo. Pero hindi mo ba dapat na irespeto rin ang gusto ni Linwoo? Siya ang ina ng bata. Kung malalaman niyang para sa kalusugan niya ay isinakripisyo ang bata, sa tingin mo ba hindi siya masasaktan? Anong dapat kong gawin? Sa ngayon, maging ang asawa at anak ko ay hindi ko man lang maprotektahan. Kung hindi na kaya ng medisina, ipaubaya mo na ito sa pagmamahal? Ano po? Noong 10 taong gulang ka, kinuha ka ng mga kalaban natin, nakatakas kang mag-isa, pero malubha ang naging sugat mo. Umakyat pa ako ng bundok para ipagdasal ang rosaryong ito, dahilan para maligtas ang buhay mo. Pero noong una, wala kang paniniwala sa himala. Simula noon, itinago ko na ang mga ito. Para sa kaniya, handa akong maniwala muli.
Ma, tulungan niyo po akong alagaan siya. Je, Dito lang kayo at hintayin ako. G, para sa inyong asawa, ay aakyat kayo ng bundok para sa sagradong perlas. Hindi ko po kayo pipigilan. Pero sana naman po ay hayaan niyo akong payuhan kayo. Sa tindi ng snow na ito, baka hindi kayanin ng katawan niyo po. Kong, Umalis ka. Jay! Buksan niyo ang pinto, buksan niyo. Siyanan? Tahimik na lugar itong templo? Huwag kang gumawa ng gulo. Pero bukas pa ng madaling araw magbubukas ang pinto. Ibig niyo bang sabihin? Ay patuloy lang kayong luluhod dito sa gitna ng napakalamig na snow? Maghihintay ako. Maghihintay ako hanggang sa mag-umaga. At magbukas ang pinto. Pinagdarasal ko sa poong Buddha na protektahan ang aking asawa at anak. Na maging ligtas at payapa silang palagi. Shannon, hindi ba't sinabi ko sa iyong? Lu Chen. Gising na ako. Huwag ka na lumuhod dyan. Maayos na ang pakiramdam ko. Linwu, Bakit ka umiiyak? wala ito. Akala ko ay hindi ka na muling magigising? Sa wakas ay nagising ka na? Totoo ngang gising ka na. Alam mo ba kung gaano ako natakot? Maayos lang ako. Pakiramdam ko lang ay nagkaroon ako ng napakahabang panaginip. Sa panaginip ko, tila naririnig ko na tinatawag mo ako. Sabi mo, magkakaroon na tayo ng sarili nating baby. Kaya kailangan kong magising. Kailangan ko talagang gumising. Ako ang landlord. Landlord, gagawin kong super double. Hindi pwedeng doble. Pwede? 3 of a kind plus 1. 3 of a kind plus 1. 3 of a kind plus 2. Nandito ako kahit walang imbitasyon. Pwede ba akong maupo? Siyempre naman, maupo ka. Bumagsak na ang pamilyang Lin, kaya aalis na rin ako. Bago ako umalis, nandito ako para magpaalam sa inyo. Magpapaalam? Saan ka pupunta? Babalik ako sa ampunan. Oh, wag niyo sanang mamasamain. Ang ibig kong sabihin ay, babalik ako sa ampunan para magturo. Dahil sa ampunan ako lumaki. Oras na para, gumanti ako ng kabutihan sa kanila. Sa totoo lang, maswerte ako, na doon ako sa ampunan, lumaki noong bata pa ako. Kung sa pamilyang Lin ako lumaki, baka katulad din ako ni Lin Chen, na napunta sa maling landas. Oo nga pala. Noong bagong dating ko sa pamilyang Lin, ang lahat ng mga masasamang bagay na ginawa ko sa iyo, sa totoo lang,
ay natutunan ko lang sa mga napapanood ko. Sabi ko na nga ba? Natatakot lang ako na baka apihin mo ako, kaya ko iyon ginawa. Huwag mo na sana akong sisihin. Ano pa man, ang buhay mayaman ay hindi talaga para sa katulad ko. Aalis na ako, paalam. Sandali lang. Sige. Ito ang ibinigay sa akin ni Pamilyang Lin na 10 milyong dolyar dati. Sa tingin ko, mas mabuti kung ibibigay ko ito sa iyo. Bilang pambawi na rin ni Pamilyang Lin sa iyo. Kunin mo na iyan kapag ibinibigay sa iyo. Kapag nagbago ang isip ko maya-maya, huli na ang lahat. Aalis na ako. Bye-bye. Bakit ka tumatawa? Nagsisisi na nga ako ngayon. 10 milyong dolyar lang pala yun eh. Dodoble niya ni hubby para sa iyo. Talaga? Salamat, hubby. Tawagin mo ulit ako ng ganoon. Ayoko nga. Sige na, tawagin mo na ulit ako. Isang tawag ay 10 milyong dolyar. 10 milyong dolyar ang isang tawag? Hubby. Ma, bilis. Huwag kang mag-alala, hindi siya babalik sa ganitong oras, pero kailangang bilisan mo ang pagkain dahil kapag bumalik siya mamaya, hindi na kita matutulungan. Sige po, mama. Oh, instant noodles. Namiss kita ng sobra. Ulitin mo ang sinabi mo. Ganga. Lu? Ito na ang 3 beses na palihim kang kumakain ng sitsirya ngayong buwan. Sabihin mo sa akin paano kita parurusahan. Manganganak na ako. Kung ito ay isa na namang paraan para makaiwas sa parusa, edi ako, Walang iwas-iwas. Napakakulit mo. manganganak na talaga siya. Bilis. Dali. Anong gagawin natin, Malco? Tawagin ang doktor, bilisan nyo. Ang Aray, sakit, hindi pa ako doktor. nakakakain ng noodles. Tulog na ba ang mga baby? Tulog na po silang lahat. Ang cute naman ng mga baby natin. Tingnan mo ang pisngi nila. Paano naman ako? Bakit ang aga mong bumalik? Shh, hinaan mo lang ang boses mo. Baka magising ang mga bata. Puro ka na lang mga baby. Buong araw mo na silang binabantayan. Wala ka bang balak pagtuunan ng pansin ng asawa mo? Uy, anong ginagawa mo? Ibaba mo ako. Nakatingin ang mga baby. Hayaan mo lang silang manood. Tara na, matulog na tayo. Hindi mo pa nag-greet ang mga bata ng good night. Hindi pa naman nila naiintindihan yon. Mahal ko, pwede bang katabi ko ang mga baby matulog ngayong gabi? Hindi pwede. Pwede ko bang dalhin ang mga baby sa kwarto natin para makasama natin sila? Wala nang usapan pa. Bakit hindi ka na nagsasalita? Wala na akong lakas. Kung ganoon, sa pagkakataong ito, hayaan mo nga po naman ang mag-alaga sa'yo. Ayaw ko. Wag. Ayaw ko sa'yo. Anong ginagawa mo? Ayaw ko sa'yo.